Hello friends, magandang hapon. Natapos din yung aking sinimulan. Ang video ko for this afternoon is about this interface. Okay, Cygnus NX100 Gen 2 interface para dito sa portable na TYT as requested. TYT ang gusto nilang ikabit dahil gusto nilang i-scramble yung output and it will be descrambled by another TYT sa receiving side. Okay? And this is my second time na gumawa ng interface for NX Gen 2. Yung first na ginawa ko ay BOX triggered yun. Luckily, nag-work and I was able to talk to the owner this morning and he's happy about it. It's working nicely. Yun nga lang, BOX yun. But pag tuloy-tuloy lang naman ang usap mo, walang problema. Everything will be relayed to the radio. And this time, etong Gen 2 na pangalawang gagawin ko na interface, or ginawa ng interface pala, I decided to create na hindi na VOX ang trigger niya. Ito na yung pinaka-sensor niya. This is LDR, Light Dependent Resistor. We have made it before sa Gen 1. Kaya lang yung placement ng sensor dito sa Gen 1 is masyado siyang the space is very small, no? Kagaya nito, yung sa Gen 1 yung ilaw niya nandito. Kaya pag naglagay ng sensor, yung user naiinis kasi kung minsan na-dislodge yung location ng sensor. So, hindi siya user-friendly. Kaya ako nag-decide na dito maglagay ngayon sa Gen 2. It's because napakalapad ng kanyang lagayan, guys, no? So, you see, napakalapad ng aking PCB na nilagay dyan. And, ayan, dinikit ko yung sensor dyan, yung LDR. And ito, ang dikit na ginamit ko dito sa PCB and the radio is just a double-sided tape. So yung owners, they don't have to worry na masisira ito. It's just a simple double-sided tape, yung madaling tanggalin. Ang importante is matibay siya, no? Matibay siya, hindi siya gumagalaw, no? Unlike the other one, kailangan mo ng special holder. And you can still adjust the menu, yan, kung gusto nyo. So, ito na yun. Ito yung pinaka-simple na ginawa kong interface. Wala siyang mga program na ginamit because ayaw ko nang may program. For a simple operation, hindi ko na kailangan yan. And this is also trimmerless, guys. Ina-avoid ko ang trimmer as much as possible. Kung sa box, yes. But sa mga ganitong purely analog switching lang, hindi ko kailangan. And this is, yun, gaya na sinabi ko, walang programs na ginawa sa loob. They are just plain analog circuits, analog devices, and gates, no? Logics, yan. So, ayun, ito nga, once ma-adjust na natin yung volume level nito, enough na, tama na yun. So, ayun, ito yung ating, matibay siya. And, ito nga pala, before I forget, malalaman natin kung active ito, there is a signal, kasi ito, para siyang nag-hibernate, ayan, no? Nagbi-blink siya once in a while, no? Yan. Yan. Kapag merong receiving signal na itong Cygnus na to, magta-transmit na yung radio. Try natin. Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3, 1. Audio check 1. Audio check 1. Check 1. Feedback siya. So, volume setting natin ngayon is almost minimum. Nasa 1 lang siya. And you can adjust it further kung gusto ninyong malakas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. But for me, it is enough, no? So, from radio tayo, guys, babalik dito. Yung from radio naman, ang adjustment ng audio is of course dito sa receiving radio. Yun lang. Once okay na yung audio, wala na tayong gagalawin. Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Yun, I think it's okay. Yung level na yun, no?
Kung gusto nyo hinaan, hinaan natin. Radio to POC. Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Ayan. Okay siya. Okay siya. So it's working nicely. Audio 1, 2. Audio 1, 2. So okay na. Okay na. And this is, by the way, ang ginamit dito is Type-C, no? Dito po lumalabas yung kanyang audio. Dito rin pumapasok yung audio. And the PTT switching is being done here as well. So, ayun, Type-C kasi ito, no? Eto, as I have said, ito yung kanyang sensor, which is, para sa akin, matibay siya, hindi siya madaling ma-dislodge. And even if itapat mo sa maliwanag, wala siyang false trigger, kagaya ng mga previous designs na dito nilalagay sa sensor. Okay, that's it. Magandang hapon. Maraming salamat.